Kasama na natin ang First District Representative ng Surigao del Sur, si Congressman Romy Momo. Kong, may buntag di mo. May buntag kong, may buntag sa mga suki mong now. Good morning to you all. Opo. Magandang umaga po. Ano nang status nito pong bill na inyo pong isinusulong to amend the building code? Well, actually, ito'y tapos na ngayon. Tapos na sa second reading. Today, Monday, baka lulusot na sa third reading, no? Once mabasa ito sa third reading at ma-approve, ito'y iakyat na namin sa Senate. Walang counterpart version ang Senado? I was informed na mayroong ginawang counterpart measure si Senator Mark Villar. Pero may pagkakaiba ng konti. So siguro kung ma-approve din sa kanila so responsible time dahil naka-laid up na priority ito, baka gagawa kami ng isang bicameral committee to iron out some of those conflicting provisions. So, hindi siya ledak measure? Dapat mapagtibay natin. Ang tanda-tanda na ng building code natin, Kong. Yes, totoo. Actually, tayo lang data sa Asia hindi nagbabago. Almost 50 years na tayo. Yung atin, we are still governed by yung PD pa itong atin eh. So, almost 60 years na ito, ang ibang bansa sa buong Asia, in fact, yung pinaka bagong nagbago ng kanilang building code ay mga 10 years old, bago na nila. Itong iba, halos every 5 years, no? Nagbabago. Tayo lang, hanggang ngayon, 60 years na. At hindi ito tumutugon, hindi ito akma sa mga mga bagong pangyayari sa due to calamity. Ano ang salient provision nito pong bill ninyo, Kong? Well, dito una yung mandatory review ng mga building constructed 15 years ago, no? Upon approval, for example, it will be approved by next year. Based on 2026, ang lahat ng mga building constructed 15 years before 2026 ay may mandatory structural review, no? So dito titingnan nila kung titingnan ng ating mga experts kung ang mga struktura na ito ay for retrofitting, for repair, for demolition. So ito'y in order to prevent, no? Ito'y ating baguhin o kaya action agad para ito'y makatugon sa yung expected natin, lalo na expected natin bibigyan. Anong height ang tinitingnan? Kasi that would fall mga around 2010 o 2009 to 2009 down, di ba? Na mga structure. Ang tawag din doon kasi may grouping ito dito sa bagong batas, yung special buildings ito, no? Special type of buildings. So mga buildings above multi-story buildings ito. Multi-story. Hindi residential. Buildings ito. Yes. Oh. Yung mga medium stories pwede rin i-review. Pero yung mga maliliit, yung TIWA, sabi na simple type, buildings o mga story to two-story or buildings with occupancy of not more than 3 or 4 families, hindi na kailangan. Okay. Kasama din ba dyan ang revisit o pag-check ng electrical system? Kasi kadalasan ho ng sunog, kasi nga, di ba, tumataas na ang konsumo natin sa iba't ibang mga equipment, yung ibang mga bahay naman, yung size ng wiring, hindi angkop eh. Yeah, kasama din ito sa review, no? Hindi lang structural, kundi electrical din. In fact, mechanical kasama na din, pero more focus on electrical. On structural. Okay. What else? Ano pa ho ang nilalaman nung kasi maraming bahay din dito ngayon hindi naman talaga engineered. Actually, sa study ng ginawa ng JICA, alam naman natin yan ang mga most vulnerable ay yung mga non-engineered buildings, yung tinatawag namin non-engineered buildings.
So dito sa batas na ito, ang mga LGU or local building officials are required na gagawa sila ng mga parang isang prototype or standard plan na sa liit na simple mga simple type buildings, yung type 1 na sinasabi namin na kailangan na ito'y libre ma-access ng ating mga kababayan na siguro hindi makaka-afford ng isang engineer. So pwede itong ma-access nila kahit ang mga lead foreman lang, mga foreman lang o mga carpentero, makita nila kung paano gagawin ang isang simple type building. Oh, so sana nga po sa lalong madaling panahon dahil alam naman natin lumalakas ho yung mga bagyo natin tapos yun din problema na nasa tayo nasa ring of fire tayo so mas napapadalas ang volcanic activity, dumadalas din ho yung mga lindol. Kaya dapat mapasa yan. It's really necessary na baguhin na natin kung makita natin ang Japan, yung mga lumang building nila na reinforce nila. Parang may mga makita mo parang may mga nakalabas na mga malalaking reinforcement sa mga building nila So yun ang ginagawa nila sa Japan. Dito sa atin sana ma-approve na kaagad ito, lalo na yung fault lines natin So kailangan na agad ma-actionan sana ito at ma-approve natin at para mabigyan ng kaukulang direksyon ang mga local building officials. Kong, ayoko itanong sa inyo kasi last week pa naman ito nangyari. Kaya alam ba't daw kayo nag-resign sa BICAM? Well, gusto ko talagang nasabihin, pero out of delicadeza, alam mo, alam naman natin ng nakaraan na the group that filed a case against me. So para ma-insulate lang natin, ma-insulate namin ako sa sarili ko para lang ma-insulate ang BICAM. Alam mo, ang bicameral body is one of the most important body na nag-iron out ang mga provisions for the approval of our budget for 2026 para at least walang magtatanong kung anong outcome, walang magdadoubt yung outcome ng bicameral review. So it's better for me to step out of the body. Pero sayang, dahil mas competent kayong magtanong dun. Di ba? Mas kabisado nyo ang construction industry. Well, sometimes naman I am suggesting through our member group kung ano ang dapat, lalo na if it concerns about Department of Public Works and Highways dahil ng expertise natin. Beforehand naman, wala pa ako hindi pa ako nag-resign, may mga preliminary discussions naman ang BICAM, which I was able to participate. Pero doon na talaga yung meeting na between the two houses, wala na, nag-resign na. Okay. Balikan ko lang yun sa building code. Meron bang penal provision doon sa mga hindi susunod? Yes, meron. Meron tayong penal provisions doon. Hindi ko lang natandaan kung ano yung specific penal provisions. Pero may criminal aspect liabilities doon. Lalong-lalo na, may issue na halimbawa, building occupancy permit. Pero table survey lang naman ang ginawa, di ba? Kaya marami na didisgrasya. Yun ang isa sa nakalagay doon na importante ay ang local building officials. So yung pananagutan ng mga building officials dito, talagang klarong-klaro, kailangan at penal provisions dito mas mabigat kaysa yung nakaraang code. Sige. Kong, pakitext nga sa amin yung House Bill number para din natin, ma-champion ho natin na mapasa kaagad sa lalong madaling panahon. In the meantime, dagang salamat for joining us. Ito, ngayong araw na ito, ay hopefully ma-approve namin sa third reading. Malalaman na natin ang final version ito at maibigay ko na sa inyo. Okay, maraming salamat. Thank you, Kong. May buntag. Si Congressman Romy Momo ng Surigao del Sur.